tungkol po sa bunga. Ano po bang matapat din? Bilang sa bang papasimula. Malapit na po kasi ang anniversary. Sipong po. Apat na araw na. 4-5 parang ganun. Malayo kasi sa kaibigan, nakalamit. Salamat. Dinala ko ng guro ng sangkatauhan sa isang lupaing malawak na pinagtataniman ng mga magsasaka. May iba't ibang binhi siyang inilagay sa bawat bukang lupa at tinabunan niya ito ng lupa. Diniligan niya at ang bawat binhi na nilagay ay unti-unting lumalaki. Yung mga binhi na sabay-sabay niyang itinanim ay hindi nagkakapantay. May malaki na mapayat, may matangkad na mataba, at higit sa lahat, may mataba ngunit maliit ang pagkakalaki ng puno. Hindi ko po makuha ang paulo. Hindi ko po makuha ang kaulo. Nagagawa lang. Bakit po? Opo. Yung pa itong sasabihin. Umalis pa. Opo. Hindi ko nga po makuha ang kaulugan. No, mga siguro, mga 10 minutes siguro. Ano? Pariente. Kuya Ariel. Lanaw ni. Sa Marcos. Ay, Hindi ko makuha yung kaulugan ng ibig sabihin ng Panginoon. ano ibig sabihin? Ay, anong, ano? Meron lupain na pinagtataniman ng mga magsasaka. At sa bawat bukang lupa, nilagyan niya ng mga binhi. At yung binhi ay tinabunan niya ng lupa. At diniligan niya. Pagkatapos yung diniligan, ang mga binhi ay lumaki. Pero hindi magkakapantay ang pagkakalaki. Merong mahaba na mapayat at merong matangkad na mataba. Meron din mataba pero maliit ang pagiging puno niya. Pinakita sa iyo ngayon yan. Oo. Ibig sabihin, meron siyang isang lugar, isang dako, na pinapagnubayan mga inaralan na. Ang problema dahil kaya hindi magkapantay-pantay dahil kulang sa turo. Meron namang binhi na lumaki, tumaba, yumabong, pero hindi nagbunga. Ibig sabihin, maka-espiritu sila, naniniwala sila sa spiritual na gawain.
Ang problema yung pagsasabuhay ng gawain ng mga espiritu. Dahil wala yung banal na espiritu. Ibig sabihin, dinadala niya ng mensahe doon, dapat dala niya ng mensahe. Ang problema yung aral ng Biblia, hindi naging solid. Kasi kailangan magbunga yung aral na nasa Biblia, kumatawan sa tao. Opo. Misyonin yan. Tanong mo kung saan dako yan para malay mo makita natin. Maaari ko bang itanong kung saan po ang mga lugar na dapat po pag-missionan? Bakit ang lalayo po? Aray ko! Nagtanong naman po ako bakit malayo eh. Sa Miguel naman po. Kuya, merong Nueva Ecija, tapos meron uling Pampanga. Santo Tomas, saan ba yun? Batangas yan. Santo Tomas, Batangas. Ibig sabihin, yung pinakiyasa yung Pangitay, hindi yan isang grupo. Ibig sabihin, iba-ibang lugar na dinadalo yan ang mensahe niya. Tapos meron din sa Taytay Rizal at Antipolo City. Ay, yun baka pinupuntahan ni tatay. Ano, kalat mo na? Hindi, marami tayo. Ano daw ba yan? Tanong mo kung pamimisyonan. Kasi kung pamimisyonan yan, Ano po ba yun? tanong mo, magbigay daan. Sa mga lunduyan po. Magbigay ka mo daan. Mga kapatid daw na naligaw. Datapwat naniniwala sa hanapin. Espiritu. May mga tagapangalaga daw sila, pero hindi nila makuha ang wastong kaulugan at ang wastong pagbaba ng banal na Espiritu. Hingi ka ng tanda. Ay, daan. Na ilatag na daw sa ibabaw ng lupa, kuya. Papunta doon. Papunta na rin sa atin. Ayun. Pinag-uugnay na daw ang lahat. Wow! Grabe. Kaya pala nagdadatingan na. Meron pang lugar na malapit kala Nanay Edna, ang pagmimisyonan. Sa Iloilo. Mindanao. Iloilo. Baka Edna na ano? Sa Lorito. Lore. Gomez. Sa Lorito. Iloilo yan. Mindanao, ganun. Hindi na Bisaya. Bisaya. Hingi ka ng panyapak. Saan po? Hindi ka rin panyapak. Dalawang Hindi tayo makakilos pagka walang... Aray ko. Alam nga mo kasi. Sipa na po. Utusan kasi ninyo. Pahingi ng panyapak. Sinipa na pod. Aray. Utusan, Miguel, magayaw na po. Alalaanin mo, batang kasangkapan. Ayun. Nasa iyo ay nakasalalay ang mga pangyapak na kakailanganin. Panyapak. Nakalala sa kanya. Hanggat hindi ka nakapag-ayon, ay magiging walang pakinabang ang lahat ng pagmimisyon na gaganap sapagkat ang panyapak na pangangailangan ay nakasalalay sa iyong pag-ayon. Nakalala sa kanya. Na ikaw ay tutulungan ng bawat iyong kapatid sa pananampalataya. At ang nauna sa iyo ay muling magbabalik upang ikaw ay alalay. Oras na kanilang makita ang kahusayan ng iyong pagkain. Napagulan. Sorry. Bakit po may ganun? Opo. Para saan naman ito yan? Ano po ibig sabihin? Parang nakita ko na po yan sa banal na kasulat. Ay, hindi po.
Bakit ganun, kuya? Puro mga talinghagang pinakikita niyo sa akin. Hindi ko alam yung kahulugan. Hindi mo mababasa. Nababasa ko naman, kasi nga lang nakakalito kasi. Ano? Nalilito ako. Opo. Opo. Babasahin ko po para po malaman po. Opo. Opo. Meron siya sa akin pinakitang matataas na talahiban. At yung matataas na talahiban na yun, merong mga alagad na nandoon. May mga palaki. Tapos, sa bawat talahiban at sa bawat alagad na naglalakad, ay nakasasalubong ng iba't ibang uring makamandag na mga hayop. Na yun ay kumakagat upang magmanghina daw. Tapos, sa malawak na talahiban na nilalakaran ng bawat alagad, mayroon doong isang malaking bahay. At sa bahay na yun, pagpasok doon at paglabas uli ng pintuan sa harapan ng bahay, ay makikita ng bawat tao ang bawat bayan na kailangan ning sakupin daw. At matatagumpayan lang daw yun kung yung talahib na dinadaanan ay malagpasan at yung bahay nalalabasan. Ano yun? Ano yun? Di ko maintindihan. Yung talay bang pagsubok yun. Ngayon yung mga hayop ng mga kamandag, mga mangbabarang yun. Ulam na kumakagat sa bawat alagad. Pero ano yung bahay na maganda at malaki? Yun ang sambahan. Na paglabas doon din sa pintuan, ay may mga tao, iba't ibang relihiyon na hawakan. Ito na yun. Yan ang mga sambahan Ibig na. sabihin yung bahay, isang sambahan yun na nandun yung mga tao nag-aantay sa pagdating ng mga alagad na tinugo. Ito pa, kuya. Kaso lang, mahirap ang kapitan ng alagad. Isang kaharian ang natatag. Datapwat sa loob ng kaharian ay walang laman. Walang kahit isang alagad ang nandoon kundi nasa labas ng kaharian. Lahat ng nakapasa. Pero si Lolo nandoon sa plataforma, nakaputi siyang suot at may 7 korona. Wow, grabe. Ibig sabihin, walang alagad na nakapasa. Pati ikaw? Siguro. Kahit sa tabi niya, wala. Ha? Lahat ng Kahit. anak na alagad tinapon. Anak ng kari. Pero bakit yung mga alagad na nasa labas, mga nakabihis din naman puti? Ano, ibig sabihin, yung nag-aantay ng mga parating na mga tapanauhin. Nakapasa, kala ko naman ay tapon eh. Ibig sabihin, yung mga alagad na magwe-welcome, nag-aantay sa mga parating. Ang tanong, may parating ba? Ayan, may. Yung anak. Umiiyak talaga to. Umiiyak to kapalakas. Magkagayoy paroroon ako sa dambana ng Diyos, sa Diyos na aking malapit na kagalakan, at sa alpa ay pupuri ako sa iyo, O Diyos, aking Diyos. Ibig sabihin, yung mga pinakita kaninang mga lupa na tinanim, mga lunduyan, kailangan talaga dali doon para doon may pakilala ang Diyos para makapagpuri. Yun ang pupuli natin, ipakilala ang Diyos sa buong sanlibutan. Ikalat yung Ebanghelyo. Humingi kayo ng daan.
Hindi talaga kailangan daan. Opo. Para makarating kami doon, tayo. Opo. Opo. Ang sabi ng San Miguel Arcangel, may tinanong ko yung patungkol sa gumi. Kung hindi daw magsusumikap ang pundadora at ang mga kasama niya sa dako paroon upang makapagbunga at makapaglinis, ay hindi daw matutupad ang dapat na matupad, na pararamihin sila. Ano nang hindi sana pa? Ano pong kailangan? Hindi pwede. Kailangan na magsikap sila. At kailangan ng bawat sa kanila ay magkaroon ng kapayapaan. At kanilang dapat na mahusay na maganap ang mga tungkulin na sa kanila ay nakapang. Sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan ang ipaalala mo. Kung maaari lang yung record na ito, mapanood nila. Sapagkat ang bawat talagad ay umarap sa pakikidigma. Yan na. At harap pa sa pakikidigma. Bawat talagad Kaya pala ibinigay ay isa-isa na ang pinakikilos, halang-halang sa kagustuhan ng dakilang namang lumikha. Kaya hanggang kailan pa baga magsisipagtulog at mananaginip ng mga bagay na walang kabuluhan. At sa paano magiging matatag ang pananampalat. At sa paano makalilikom ng mga tao na mula sa kadiliman ay dadalhin sa kaliwanagan. Kung ang bawat talagad ay nananatili sa pagkakahimbing. Yun lang. Talagang gano'n nila ang mensahe. Kaya't kayo'y matuto. Patayin ang ningas ng laman. Sapagkat yan ng isa sa ikabubuhan ng bawat halaga. Doon, sumama kayo para kasi kayo may tayo. Bigyan ninyong kalutasan ang mga suliranin na ipinagagawad sa inyo, sapagkat ang inyong daigdig ay nabulid sa kasamaan. At ang tao na dapat ay inyong naililigtas ay hindi mailigtas, sapagkat nagkakaroon ng kakulangan at hindi ninyo mapunan. Sa paano matuturingan ang bawat isa't isa sa inyo na kayo'y alagad, datapwat hindi ninyo mapigilan ang sa inyo'y hindi dapat. Huwag niyong bigyang daan ng kalaban, bagkus ito'y talunin ninyo sa pamamaraan na sa inyo'y ipinagkaloob. Tingnan yung kalaban natin. Tulungan niyo po kami sa kalanggana. Alam nyo kasi yung kalaban natin. Ayun. Ano unang targetin natin pag nagayon na sa bumi. Hindi niyo napansin. Lagi ko sila dinitikdik araw-araw. Sapagkat alalahanin ninyo, kayo mismo na mahilig mangaral sa iba, ay hindi ninyo mapatay ang inyong sariling pagdaramdam. Sarili muna. Kaya pag nagayon no yan, Sa paano kayo makapagmamana ng maraming bayan kung sarili ninyo ay hindi ninyo mamana-mana? Kahiya-hiya kayo sa harapan ng Diyos Ama. Isang maliit na pamamahala sa sarili ay hindi mapamahalaan. Ano pa
ang mamanahin na dapat ninyong pamahalaan. At ano ang magiging kasiraan ng dakilang namang lumika sa mga tulad ninyong alagad na nananatili sa pagkakahimbing. Huwag niyong bigyang daan ng ibang tao pang sila inyong matulang, sapagkat maging sarili ninyo ay hindi ninyo matulang. Sa paano maglilinis ang bawat isa't isa sa inyo ng mga bakuran, kung ikaw mismo sa inyong mga bakuran ay nakatambak ang mga basurang kaugalian. Sinabing bakuran, yung sarili mong pagkatao. Tandaan yan, para sa akin yan. Nagningas baga ang mga batas at palatuntunan sa inyong pagkatao. Ano't may bahaging nadiliman at hindi maninaw kung anong parte sa katawan ang dapat mainlam. Kaya't huwag niyong tingnan ang taong nasa labas ng mga kampamento hanggat hindi pa kayo handa sa pakikidikit, sapagkat hindi namin ibig na yang mga katulad ninyo na hindi man lamang matingnan ang sarili ang isasabak sa pakikipagmahal. Napaguna, magbulay kayo kung anong marapat gawin. Ang tunay na alagad, at magbulay kayo kung ano ang unang aalisin sa pagkatao ninyong marumi, sapagkat ang panahon ay dumating na. Sa tingin baga ninyo, kayo'y makasasakop ng mga bansa kung maging ang kaugalian at ang pagkilos ninyo ay hindi wasto. Talastasin nyo sa inyong mga sarili ang mga bagay-bagay na dapat ninyong matutunan, sapagkat lalawan ng panahon na kayo ay makakakitaan ng dungis ng tao. Layaan ng kailangan ninyong pagkaingatan bilang isang bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo. At yan lamang ang aking isasisay sa inyong kalagitnaan. Humayo kayong may kapayapaan. At Diyos, ako ang pulisya ng Kalawakan, San Miguel. Nasaksayan niyo po ang pag-akyat po sa langit ng ating pong kasangkapan, ang isang propeta po ng Karaw ng Langit. Kasama po si Kagalagalang San Miguel Arcangel. Maraming salamat po sa inyo.